Lakatan leafing pa rin mga ka-agri yung nagiging solusyon natin kasi nga gumanda yung sikat ng araw ngayon, kaya panay leafing tayo para po talagang makontrol yung sigatoka. Yan po mga ka-agri, oh, tingnan nyo, ang dami na natin kinuwang dahon kahit na mayroon pa namang natitira sa taas. Continue lang yung ating pag-leafing. Sabi ko nga, kahit hindi tayo nag-i-spray ng chemicals dito pag ganitong maraming sigatoka, leafing lang po yung ginagawa ko. Tapos ito hindi naman tayo nag-i-spray. So kahit na mag-leafing po tayo, enough pa rin po yung magiging dahon ng ating saging mga ka-agri. So gaya nandito, oh, tama pa rin, oh, pero leafing pa rin. At makontrol pa rin natin yung sigatoka. Hindi pa rin talaga siya dadami ng dadami gaya ng dati. Ayan po mga kasaging, gumanda yung panahon, talagang puspusan tayo sa leafing ngayon kasi dito na area, oh, palabas na yung mga bunga niyan dito ng iba, but still ang dami pa rin enough na magagandang dahon. So itong mga tinamaan dito sa ilalim kayang abutin, yun lang talaga, leafing lang talaga. Hindi nga natin minsan inuubos lahat pero yung maganda talaga pag mga may tama na ng sigatoka ay uubusin talaga mga kasaging. Oh, ngayon kahit dalawa, tatlong sanga yung puputulin pwede kasi nga ang dami pa rin naman talagang dahon sa taas. Anin mo itong maraming dahon nag-uumpisa ng tawag tamaan ng sigatoka o tumanda na, talagang kukunin para hindi na lalaganap itong mga may tama ng sigatoka. Yung minsan hindi ko nga maabot, pinuputol na lang natin sa ilalim kasi yun na nga, sabi natin, no, yung dahon niya kasi ay more than enough naman kasi bago ito magbunga. So yun, pag kayang mga ganito bawasan ng ganyan, o sige, pero pag hindi maabot sa taas, putol na lang talaga. Kaya ito, putol na lang yan. Ito, dami po, putulin na yan dyan. And after naman po nyan, kitang kita naman natin overcrowded nga sa dahon. Ito yung pinagkaiba ng organic approach sa synthetic approach. Pero hindi tayo nagdi-leafing masama yung panahon. Dapat nagdi-leafing ka, alam mong the sun is shining bright para naman hindi lalaganap yung virus at saka fungus dito sa ating sagingan mga ka-agri. Yun lang, sipag-sipag lang. Ganyan lang yung mga ginagawa natin dito. Ngayon ito may bunga, napakarami naman dahon nito sobra nga kahit putulin mo na rin yan. Minsan yung nutrients imbis na mapunta sa bunga, sa dahon na lang pumupunta. Sayang naman yung nutrients kasi nga pabunga na. Kasi pag nagbubunga na kasi mga ka-agri ng ating saging, hindi naman talaga kailangan na ganun talaga kadami yung dahon. Pero syempre po, pag walang tama ng sigatoka yung dahon, ay pabayaan na. Mas mabilis kasi lumaki at gumanda yung bunga pag marami talaga dahon. Pero yun nga, sa dahon na rin pumupunta yung ibang element imbis na sa bunga. Kaya nga sa saging, pag nabalance mo lang itong number of leaves niya, wala ka talagang problema dito sa pagpapalaki ng kanyang bunga mga ka-agri. Yan. Kasi sabi ko sayang yung tangkay niya sa ilalim. May mga tubig-tubig pa dyan. Pwede pang ma-preserve. So ganun. Hindi lang inuubos lahat mula sa puno yung pagkat natin. Pero pag lang gustong gusto talaga sa puno, edi sa puno, walang problema. Ganyan. Marami namang dahon Pero pag kulang na sa dahon yung saging mo, yan po mga ka-agri,
matrigger ka talaga. Huwag lang basta-basta ganun. Tingnan nyo po, hindi pa tayo nakapag-leafing dito. May mga old leaves na, may mga tama na ng sigatoka, pero crowded pa rin talaga sa dahon itong area na ito. So yun lang po yung ating ginagawa talaga. Continue lang sa routine leafing nang ma-maintain natin yung beauty nitong ating munting lakatan farm. Wow, para ka lang naglalaro eh. Kasi dito sa silong na eh, hindi naman masakit yung sikat ng araw dito. Yan po. Pero pag maliliit pa sila, yun talagang pag ganitong masakit na yung tama ng sikat ng araw, ramdam mo talaga. Pero dito kasi ay lilim na. Oh, kahit umulan, may lilim. May payong kang daon ng saging dami. Ito oh. Matagal-tagal tayong hindi nag-leafing dito eh. So yun. Yung iba kahit na next day pa ito pwede nga eh. Pero kung gusto mong kunin ngayon, hindi kunin ngayon. Ganun lang. Hindi naman lahat eh ganun eh. Pinipili lang naman natin talaga yung mayroon ng maraming tama. Yung iba na wala eh hayaan. Okay pa naman. Ayun. Pakunti-kunti lang yan mga sigatoka na yan. Walang problema yan mga agree. So ayan, sa mga nagtatanong po ano ba yung ginagawa natin sa sigatoka, still common practice pa rin po, de-leafing at a proper time period, at wala po tayong spray. Yun lang po. And nagtatanong yung ating kaibigan ano yung ginagawa natin para makontrol. Sa ngayon po, de-leafing lang po. Pag nag-i-spray po tayo wood vinegar, yun lang rin naman po. Yung tanong ng ating isang kaibigan, paano ba kukunin, extract yung yung wood vinegar sa ulingan. Nasabi na natin sa inyo, nire-refer ko po kayo sa channel ni Agri and Adventures. Hanapin nyo dyan yung video niya na tungkol dyan na paano mag-extract ng wood vinegar or how to extract wood vinegar from uling chamber. Parang ganun yata yung title nun. O di kaya search nyo lang sa kanyang channel. Pasukin talaga yung channel, hanapin sa videos niya. Makikita yan dun mga ka-agree kung paano ba namin ini-extract itong wood vinegar. Kasi nga po pag nag-research lang tayo sa YouTube niya, sa Google, didirekta po tayong ipapunta doon sa mga wood vinegar chamber talaga. Chamber na yun kasi. Dito sa amin may pinagawa yung gobyerno ng wood vinegar chamber. 300,000 pesos yung naging budget para magawa nun. Ganun po kalaki. Pero dito sa amin, pwede pa lang ma-extract yan mula sa ulingan kahit na hindi uling chamber. Alam mo lang yung yung nangyari sa loob kung bakit paano na-extract. Mahanapan talaga ng solusyon na pwede pala makuha sa uling chamber. Yung ulingan na gumagamit ng tambucho type, yun po talaga, tambucho type talaga ang pag-uuling. Yung nilalabasan ng usok niya yung puno ng kawayan, bagong kuha na puno ng kawayan, doon yun may extract mga ka-agree. Yun po, nire-refer po kayo sa channel ni Agri and Adventures. Gagawa rin tayo ulit ng content tungkol dyan pag nakapag-uling po tayo. Kasi marami talagang gustong kung nagtatanong paano gagawin yun, paano makukuha. Kasi po may kamahalan yung wood vinegar sa Shopee. Kasi pag na-extract po natin yan mula sa ulingan, hindi na po ibig sabihin lahat nun ay wood vinegar. Pinapa-standby muna yun kahit malang 48 hours. Kasi may latak yun eh. Yung sa taas talaga yung pinaka-wood vinegar niya, pagkatapos siya na pinastand po natin sa lalagyan ng 48 hours. May part pa dun na tubig. Tatlong part yun eh. May part siyang wood vinegar, may part siyang tubig, may part siyang latak. So, sa amin, hindi na namin pinoproblema yan. Mapawis tubig, mapalatak, lahat yung minimix na lang talaga namin nun kasi nag-i-spray tayo dito at saka nagde-drenching yan dito sa puno ng saging direktahan. Hindi na kailangan kunin yan. Pero yung mga ibinibenta talaga, na-separate na po yun, na na kumbaga na-filter na po yun. So, sana ay makagawa tayo ng content na yun kasi napaka-importante no, na malaman ninyo, na ma-share po natin sa inyo yung primitive way how to extract wood vinegar. Yun po, sana ay makagawa talaga tayo one of these days. So yun po, nag-continue lang tayo ng dito,
ng diliping dito. So kahit dyan sa ating unang area na medyo kulang ng sa dahon pero enough pa rin. Kulang lang sa dahon tingnan pero enough po pa rin. Kasi nga po magulang na yung mga bunga, mayroon pang 7, 8, 9 na sanga. More than enough po yun kasi nga kahit na pwede nang ma-harvest yung saging kahit 4, 3 na lang yung natirang magaganda ng leaves, okay na po yun. Pero sobra pa nga, more than enough pa. So walang problema. Yan po. Kaya sabi mo dito parang marami yung tama ng sikat ng araw dito. Ano? Yan nga po. Kasi nagbubunga na. Malalaki na yung bunga. Yung mga ready to harvest nga. Kahit kukunin mo na lahat yung dahon, pwede. Pwede na po yun. Kaya po na ito. Marami pa rin bunga, dahon. Kahit kunin na lang lahat yung dahon na yan wala nang problema yan. Kasi malaki na ready for harvest na. Mga ka-agree. So yun, nag-share lang tayo ngayon ng araw na nag-continue po tayo ng ating pagdidelif from old area hanggang dyan sa second area natin para po talaga makontrol yung sigatoka. May mga pakunti-kunti pang andyan sa taas, mataas na para sa akin. Hinayaan ko na lang yan kasi nga yung iba dito bunga niya ready for harvest na rin. Walang problema So hindi ko na po papatagalin yun po. Kahit nga ito, dami pa ring bunga. Ilan yan? 8, 9. Pwede na nga ma-harvest to Kung nagmamadali ka pwede na nga ito Pero mga 1 week pa ito. Mga 1 week pa para mas lulusog siya. Hanggang sa muli, Agritech Mix TV po. Yun lang po talaga our routine de-leafing activity sa Lakatan area natin. Mabuhay ka magsasakang Pilipino. Hanggang sa muli.